Sa ikasyam na araw ng krisis sa Zamboanga City, luha ng kasiyahan ang pumalit sa pagtagi sa mga nag-aalala po mga kaanak. Matapos makalaya, mahigit 100 bihag ng MNLF Miswari faction. Pero habang walang tigil ang sagupaan, marami ang nabibiktima. Kabilang na po ang mga batang walang kamuwang-muwang sa gyera. Saksi sila na Sandra Aguinaldo, Ivan Mayrina at Haji Rieta. Sa isang digmaan kung saan ang mga bala walang kinikilala. Pinakawalang depensa marahil ang mga bata na hirap ding maunawaan ang saysay ng gyera. Yung mga bata lang po, kawawa sila. Wala man kasalanan ng anak ko sa kanila. Sa isang ospital nakilala ko si Janet habang binabantayan ng 6 na taong gulang na anak na si Mayan. Brain dead si Mayan matapos samaan ng ligaw na bala sa ulo kahapon habang nasa evacuation center sa barangay Tetuan. Sabi nila dapat daw, yung bata natumba tapos yung dugo marami na. Sirit, dito talaga ang yung bala. Tulad ni Mayan, tinamaan din ng bala sa ulo ang 2 taong gulang na si Jomi Ethan Ando. Nabihag din ng MNLF pero pinalaya nitong Sabado matapos magmakaawa ang inang bihag din na maipagamot ang sugat sa ulo ng bata. Bagamat naitakbo sa ospital, kinagabihan ay binawian din siya ng buhay. Ano yung last words na anak mo? I love you, mami, tsaka I love you, daddy po. Ang tinamong bala ni Jomi animoy tuldok na tumapos sa kalbaryo ng bata na nagsimula noon pang September 9, Lunes. Nang simulang gawing human shield ng MNLF Miswari faction ng bata, kasama ng iba pang bihag. Tinali po nila kami 5-5, tapos pinarada po kami. Pinarada sa kalye? Papuntang Barbara. Oo, sa kalye mismo? Oo, sa kalye mismo. Halos hindi kumakain, hindi natutulog, pero naging matatag si Jomi. At noong Biyernes habang nagkukubli sa isang imburnal sa kasagsagan ng barilan, saglit daw itinaas ng inang ulo ni Jomi sa kinalulubugan nilang tubig na hanggang leeg. Doon tinamaan ng bala si Jomi. Ang sugat hindi agad na ipagamot hanggang mapalaya sila kinabukasan. Sa buong panahon ng paghihintay ng paglaya, hindi raw umiyak ang bata. Kumakanta lang po siya, tapos kumakanta po siya ng Twinkle Twinkle at saka ng Zamboanga Hermosa po, yung team ng Zamboanga. Ang panganib ng pagiging bihag ng MNLF, bakas pa rin sa mukha ng ilang nakalaya na dinala sa Camp Batalya para sa processing at debriefing. Ang mga nag-aalala nilang kaanak napasugod sa kampo. Ako, baby, namimiss na kita. Diyos ko. Dami po namin pasalubong sa kanya, binitbit namin lahat. Opo. First baby kasi namin yun. First baby eh. Masayahin bata pa man din. Matapang lang talaga ako. Sana matapang lang talaga yun. May mga sakit sila sa puso. Yun ang problema ko sa kanila. Kung paano makakain pa ba sila o ano ba yung sitwasyon nila doon. May dala ko yung damit niya. Sabi ko kasi nakita ko nga walang damit. Maya-maya pa, isa-isa nang inanunsyo ang pangalan ng mga nakalaya. Villanueva Flores! At nang lumabas ang ilang mga bihag, pero hindi agad pinalabas ang 18 anyos na anak ni Jocelyn na kinukuhanan pa raw ng impormasyon dahil sa mahalagang papel niya sa pamumuno sa paglaya sa MNLF ng 68 katao. Nang mangyari ang paglaya ng mga bihag, nakabang sa balita sa evacuation center sa Tetuan Elementary School ang pamilya Tupas. Saksi ako sa pagkatuwa nila ng pangalanan ng kaanak na si Carlos bilang isa sa mga lumaya. Ano namin sa TV, sir, tinatawag lahat yung mga pangalan nila. Tapos, 36 siya. Kapatid ko yun na States. Tapalan yun namin pangalan niya. Sinamahan ko si Marites hanggang Camp Batalya. Doon, lalo silang nabuhay ng loob ng personal na makita ang pangalan ni Carlos sa listahan ng mga pinalaya. Carlos Pintor Tupas, kapatid ko po yan. Ika number 89 po siya. Sana ka-survive. Natural po. Masaya-masaya po kami. At nang sa wakas matanaw ang kapatid, dali-dali silang tumakbo palapit sa kanya. Kapag mayroong gira, ikaw ang taya eh. Ang kasama namin, iba, maraming nasugatan. Ang iba, patay na din. Masaya kay buhay pa, sir. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Haji Rieta. Ako si Sandra Aguinaldo. At ako si Ivan Mayrina. Kami ang inyong naging saksi.